Genesis chapter 24 verses 12 to 27. And he said, O Lord God of my master Abraham, please grant me success today and show steadfast love to my master Abraham. Behold, I am standing by the spring of water, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water. Let the young woman to whom I shall say, Please let down your jar that I may drink, and who shall say, Drink, and I will water your camels. Let her be the one whom you have appointed for your servant Isaac. But this I shall know, that you have steadfast love to my master. So hindi na po natin babasahin lahat hanggang verse 27 dahil masyado na pong magkukonsume ng time dahil sa haba. So hanggang verse 14 lang po tayo. Magandang araw, ang tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion na yung Science Practical. At meron pong 5 signs ng ating Panginoon Diyos para sa atin. At isa po dito, number 1 is affirmation if it is affirmed by godly people. Sa story po, makikita natin na si Abraham o yung Abraham servant ay nagpray sa ating Panginoon Diyos for guidance. Mababasa po natin ito sa verse 12 to 14. Nung lumabas po si Rebecca at ginawa niyang yung exactly na hinihingi ng servant ay naging confirmation po ito. Yung ginawa po pala yung exactly na ginawa po pala ni Rebecca sa na hinihingi rather ng servant ay nagbigay po siya ng tubig at nag-offer po ng tubig sa camels. So ayun, later on nung nalaman po ng servant na si Rebecca pala yung kamag-anak ng master niyang si Abraham, which can be read in verse 24 in the same passage, ay parang affirmation na po yun na tama po yung landas sa buhay na tawag dito, tinatahak niya o sa sign na hinihingi niya kay Lord yun pala yun. So sa atin, sa ating mga life choices, minsan pag may mga godly mentors, kagaya ng mga pastors, yung mga church leaders, o yung mga mature Christians na nag-a-affirm ng decision natin, nagiging sign ito na align tayo sa plano ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang basta opinion ng mga tao, kundi confirmation po ng mga taong lumalakad the same faith as our. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Acampay, alignment, if it is aligned with God's word. So ito yung pangalawang sign, which is the alignment. Yung servant po ni Abraham, hindi lang basta naghahanap ng maganda, kundi naghahanap siya ng babae na may pusong handang mag-serve at maging hospitable. Yun kasi yung character na aligned sa values ng ating Panginoong Diyos. Kapag may decision tayo, kailangan nating tanungin, align ba ito sa principle ng Biblia? Kahit saan, kahit hindi sa pag-jowa, pag-girlfriend, boyfriend, sa lahat ng buhay natin, sa lahat ng decisions natin, tinatanong natin sa sarili natin na naka-align ba ito sa gusto o sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos? For example, kung opportunity po siya na parang maganda pero against the word of God, against the will of God, like yung being dishonest gain, yung pagiging corrupt, which is our temporary issue, or yung relationship na hindi godly, hindi po yan galing kay Lord. Sa case po ni Rebecca, yung kindness at willingness niya ay to serve perfectly aligned sa character na hinahanap ng Diyos for Isaac. At ang pangatlong sign naman po na manggagaling kay Lord na ibibigay sa atin ay ang accompanied. If it is accompanied by God's peace. Habang pinapanood po ng servant si Rebecca, the man gazed at her in silence, which is the verse 21 in the same passage. Naghihintay po siya kung ito ba yung sign o yung sagot sa kanyang prayer. May inner peace po siya na galing po kay Lord. Meron siyang assurance na hindi siya nagpanic, hindi rin siya nagmadali, kundi she waited quietly. So sa buhay pa natin, kapag may mga decision tayo at may mga challenges, pero meron po tayong deep peace na hindi maintindihan ng iba, madalas po yun na yung sign ni Lord na gumagalaw, o yun si Lord na yung gumagalaw. Hindi fake peace na galing po sa convenience, kundi sa yung supernatural calmness na galing po sa Holy Spirit. Alam mo kasi yung pag pinaubaya mo na kay Lord, yung feeling na alam niya yung feeling na ganito na si Lord na yung bahala, let His will be done. Kasi hindi na natin maiwasan yung mga pangyayari na hindi mag-align sa ating expectation o kagustuhan. Kapag nangyayari po yun,
minsan iniisip ko na lang na siguro will to ni Lord, siguro ah, hinayaan niya o tawag dito, um, niloob niya na maranasan ko yung ganong feeling o ganong pangyayari dahil gusto niya na magkaroon ako ng learnings about sa certain things na pinagdadaanan ko o sa disappointment in life na kailangan ko pagdaanan. Kung sa movie ba yun yung parang canon event ng aking life na kailangan ko pagdaanan para mas mag-grow. So ayun, yung peace po na nararamdaman o nafe-feel natin kapag hinayaan natin yung will ni Lord para sa atin ay hindi yun yung convenient peace, kundi yun po yung supernatural calmness na galing po sa banal na spirito. So, yung pang-apat po na sign is yung answer. If it is clear answer to prayer, by redirect po yung ginawa ni Lord dito sa ating passage. Kasi bago pa po natapos mag-pray yung servant, dumating na po si Rebecca at kinuha niya exactly yung hinihingi niya. Mababasa po natin ito sa verse 15 ng same passage. Ito po yung malinaw na sagot sa prayer. Sa buhay po natin, minsan si God yung sumasagot, very specific na prayer natin. Minsan in His timing, nangyayari kung ano yung papanalangin natin kasi God's timing is the perfect timing. At huwag tayong magtaka kung minsan o huwag tayong sumamalab kung minsan may mga prayer tayo na hindi pa dumarating kasi aware naman tayo na God's timing is the best timing and malay natin hindi pa yun yung best time para makamit natin yung pinagpipray natin ngayon. Let His will be done, let your will be done, Lord. Yun. So yun, ang point po dito, God listens and responds. Kung yung pinagpipray po natin ay nasasagot ng malinaw, tulad po ng nangyayari sa servant, malaking indicator po ito na si Lord yung nag-orchestrate o orchestrate o parang siya yung nagiging director ng mga circumstances para sa ating growth o para sa ating mga canon event in life na dapat nating maranasan. And last but not the least sign of our Lord, coming from our Lord rather, is aim. If it aims to bring greater glory to God. At the end, yung reaction po ng servant was worship. Mababasa natin to sa verse 26 to 27 ng same passage. Hindi po siya nagpasikat. Hindi niya inangkin yung credit, kundi yung conclusion niya, blessed be the Lord who has not forsaken His steadfast love. Ang ibig sabihin po nito, yung buong encounter po ay nagresulta ng glory kay God. Kung yung decision po o sitwasyon ay nagle-lead sa mas malalim na worship at mas marami pang tao yung nakita sa kabutihan ni Lord, yan po talaga yung genuine sign na galing kay God, yung sign na yon. Kasi yung tunay po na plano ng ating Panginoon Diyos ay lagi nagpo-point back sa Kanya, hindi lang sa atin, kundi para sa ika-glorify niya. So yun lang po, maraming salamat and God bless. Amen.